Hello mga kasari! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, sari-sari store tips po ang aking isi-share sa inyo. Marami kasing mga sari-sari store owner, hindi lang ako noon, dati. Yun, tayo ay sobrang apektado kapag merong mga bagong tindahan na nagbubukas na malapit sa tindahan natin or minsan katabi or katapat pa natin yung mga bagong bukas na tindahan. So, noon kasi guys, apektado ko, sobrang apektado ko kung ano-anong pumapasok sa utak at isip ko. Pero ngayon is wala na yon, as in, wala na akong iniisip na mga negative vibes na hindi naman makakatulong dito sa aking tindahan. So, ano-ano nga ba yung mga ginawa ko guys? Or paano ba nawala yung insecurities natin? Kumbaga, paano nawala yung worries natin kapag may nagbubukas na bagong tindahan? So, number one guys na inano ko sa sarili ko is na-realize ko kasi na walang mangyayari sa negosyo ko kung patuloy akong magpapaapekto sa kapag may mga bagong nagbubukas na tindahan. Kasi guys, kung patuloy kang magpapaapekto is walang mangyayari talaga. Ang maapektuhan yung sari-sari store mo kasi hindi doon nakapokus yung sarili mo. Bilang isang tindera at sari-sari store owner, mahalaga na nakapokus tayo sa ating negosyo, hindi sa negosyo ng iba. Ayan guys. And marirealize mo yan sa una talaga. May dumaan lang guys. Sa una talaga, maapektuhan tayo. Kung ano-anong papasok sa isip natin, baka wala nang bumili, baka mabawasan na yung customer ko. Sa una talaga ganun. Yung mga customer mo, itatry na bumili doon. Tapos babalik din naman sa'yo ng lumaon. Bibili pa rin naman sa'yo. Kaya wag ka masyadong magpa-apekto kung may bagong tindahan. Ganun lang talaga. Na-attract kasi yung mga bagong customer kapag may bagong tayong tindahan. Pangalawa is mag-pray lang tayo kay God na gabayan tayo sa negosyo natin. Ganyan. Maingay lang guys yung kapitbahay. Pinapatay ko nga yung sound trip ng kapatid ko para ako makapag-vlog ako, para hindi ako makapiright. Ayun nga, kapag nagpe-pray kasi tayo kay God, lahat ng mga negativities na pumapasok sa isip natin, mawawala, maglalaho yan. Kasi nakikinig tayo sa Kanya and positive lang yung may isip natin palagi. Ganon. Always, kahit man may problema or wala, lagi tayong mag-pray kay God and be thankful, lalo na kung may blessing na pumapasok sa'yo. Magpasalamat tayo. Kung wala naman, magpasalamat pa rin tayo, kasi yung blessing naman guys, hindi naman yan kusang dadating kung wala kang ginawang pagsisipag at pagtsatsaga. Pangalawa, nag-focus na lang ako ng gusto sa tindahan at nagdagdag ng iba pang paninda. Yun kasi guys yung mahalagang gawin talaga natin. Hindi yung nagpo-focus tayo sa tindahan ng iba. So mag-focus tayo sa negosyo natin kung paano natin ito mai-improve. And syempre magdagdag din tayo ng mga bagong paninda na wala sa'yo noon para maka-attract pa ng more customer at lumaki din yung benta po natin. Kasi guys, ayun nga, kapag nag-focus kasi tayo sa negosyo natin, hindi na tayo distracted sa ibang tindahan. Kahit pa man may magbukas dyan, okay lang. Bala na. Patagalan na lang. Patsagaan. Yun lang naman ang labanan ng mga sari-sari store owner at mga iba pang tindahan. Talagang pataganan lang talaga at patsagaan. Patibayan ng loob. Yun lang talaga. So, pang-apat, tanggapin na hindi lang ikaw ang pwedeng magtindahan sa lugar nyo. Syempre naman, hindi naman natin pwedeng pagbawalan mga kasari yung mga nagtatayo ng tindahan na, uy, huwag kang magtayo dahil may tindahan na ako, huwag mong gayahin yung negosyo ko. Hindi naman pwedeng ganon kasi lahat ng tao ay gustong kumita sa maayos na paraan at isa na ang pagkakaroon ng tindahan sa pinakamabilis na itayo na negosyo. Basta may puhunan ka, madali lang magtayo ng sari-sari store. Basta talaga may puhunan. So kahit nga sa harap lang ng bahay mo, sa terrace, pwede na.
magtindahan. Kaya wala tayong karapatan na pagbawalan yung iba na gusto rin kumita katulad natin. So, ayun guys. And panglima, mas doblehin pa po natin ang sipag sa tindahan. Kasi guys, kapag dinoble or triple natin yung pagsisipag natin, wala nang makakatalo dun eh. Kasi nga, as a sari-sari store owner, parang immune na talaga sa atin na hindi talaga tayo pwedeng hindi masipag, matyaga sa sari-sari store natin. Kasi ito yung trabaho na halos walang pahinga, na kulang lahat ng gawain sa loob ng isang araw. Minsan kulang pa yung isang araw sa lahat ng kailangan nating tapusin sa sari-sari store natin. Kaya kailangan talaga natin na maging dedicated sa ating sari-sari store. Kasi kung mapapabayaan natin ito, walang mangyayari. Nasa sa kamay nating mga tindera at may-ari ng tindahan yung lagay ng ating tindahan. Ayun guys, hindi ko alam kung nagagets nyo ako, pero yun yung explanation ko dun. So, hindi naman habang buhay dapat maging apektado ka kapag may nakikita ka na bagong tindahan. Syempre dapat nga matuwa ka kasi lumalaban ng patas, hindi yung nagnanakaw or kung ano-anong masasamang ginagawa sa ibang tao. So, ayun. Ako nga guys, ang ginagawa ko dito kapag may mga barya ko at coins, nilalako ko pa yan eh. Para magkaroon sila ng mga barya kung kailangan nila, inaalok ko sa 3 tindahan dito. Tapos minsan nauubos, minsan hindi. Uuwi ako pabalik dito. So, ayun, natutulungan ko sila, nagkakaroon sila ng barya at nababawasan yung stock ko dito ng barya nang walang kahirap-hirap. Ganun guys yung ginagawa ko. Talagang pakikisama lang. And sa una talaga, dito kasi ngayon parang healthy competition eh. Wala naman akong kaaway na mga ibang sari-sari store owner. Chill lang, 'di ba? Magbubukas, maghapon ka na sa loob ng tindahan, mamimili ka, magdi-display, magtitinda. Yun lang yung routine natin everyday. And ayun nga, sa pagtitindahan, kailangan talaga nating doblehin or triplehin talaga yung pagsisipag. Dahil hindi din dapat tayo makampante. Ayan na nga, ang dami na nga nagsisulputan ng mga kakumpetensya nating tindahan. Diyan pa ba tayo magpapakakampante? Di ba dapat hindi? Kapag may tindahan po tayo, mag-focus po tayo sa mga paninda na alam natin na mabilis sa ating tindahan. And mga paninda na fast moving talaga, doon tayo mag-focus kasi sa mga kakompetensya nating tindahan minsan nawawalan sila, so ang takbo ng customer is sa tindahan natin. So healthy competition talaga dito, and kung customer ko bumibili sa iba, okay lang. Kung customer nila bumibili sa akin, okay lang, wala silang anything na maririnig sa akin. Basta, ayun, sa mga customer ko, ayun, thankful ako everyday na, ayun, dito sila bumibili kahit medyo hindi masyadong kita yung store natin, hindi naman talaga, pag hindi lumingon yung customer, yung naglalakad sa kalsada, hindi talaga at all makikita yung store. And meron na talaga tayong kanya-kanyang suki. So, ayun, mga kasari, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. So, sa mga bagong magtitindahan dyan at makakaranas na or makakakita na may mga bagong magtatayo na sari-sari store din, oo, normal lang sa una na maapektuhan kayo, pero wag nyo pabayaan yung sarili nyo na umabot ng ilang buwan na affected pa rin kayo. Mag-focus na lang kayo sa negosyo nyo para lumago po ito. So, yun lang guys. Bye!